Una munang inayos ni Pingpong ang mga tauhan niya na nagdi-dispose at eksperto sa mga bomba para tanggalin ang lahat ng patibong sa bilya. Ang kanilang paraan ay diretso at brutal. Hindi na nila dinisarma ang bawat mga patibong. Bagkus ay ginamit nila ang kanilang sariling mga pampasabog para pasabugin din ang mga patibong na pampasabog. Hindi mapigilan ni Jiang Li ang umanga sa kanilang husay at nasabing alam talaga nila ang ginagawa nila. Nang mawala na ang lahat ng pampasabog, sumenya si Pingpong at gumalaw na ang demolition team. Sabay utos ni Pingpong na maganda kayong lahat para protektahan sila. Ang bawat miyembro ng bomb squad ay may dalang TNT na pampasabog. Biyasa ang mga ito at mabilis nilang naayayos ang 500 kilogramo ng pampasabog at inilagay nila ang mga ito sa ilalim ng mga pader ng kuta. Mula sa loob, pinapanood ni Jiang Li ang bawat galaw ng mga ito. Kalmado lang ito at sinabing inilagay lang nila sabay alis. Kung sa bagay, kailangan nilang pumunta sa ligtas na distansya at pasabugin ang mga ito gamit ang remote. Hindi nila kayang makipagsapalaran dahil baka abutan sila ng kodsabog. Mumiti lang si Jiang Li at sinabing mukhang masyado yatang mataas ang tingin ko sa kanila. Ilang sandali lang, nakatanggap na ng signal si Pingpong sa kanyang radyo. Lahat ng miyembro ng bomb squad ay nakarating na sa ligtas na lugar. Pwede na itong pasabugin. Mumiti ng may kayabangan si Pingpong at sinabing mukhang Jiang Li na ito ay wala namang kakayaan gaya ng iniisip natin. Habang inaayos ang mga pampasabog kanina, maganda pa naman ako sa matinding labanan. Iniisip ko rin na mababawasan din ako ng ilang mga tauhan. Pero madali lang pala ito, sabay pindot nito ng detonation button. Maganda ang lahat sa pagsabog, pero pagkatapos ng ilang segundo, ang ingay at lakas ng pagsabog ay parang nawala sa isang iglap. Isang miyembro ang tumingin sa kanyang larga vista at nanlaki ang mga mata nito sa pagkagulat at sinabing biglang nawala ang tumpok ng mga pampasabog at ang pagsabog at pagriyab ay para bang inigop. May kaunti lamang na pinsala sa pader. Nang marinig ito ni Pingpong, napasipa ito sa galit. Hindi ito kapanipaniwala. Nilamon ba ang mga pampasabog? Nabuhayan ang mga mata ni Liang Yu at iniisip nito, hindi talaga pangkaraniwan ng Jiang Li na to. Kailangan kong makahanap ng paraan para makipagtulungan sa kanya. Pagkatapos mag-isip ng ilang sandali ni Pingpong, iniisip nito na ang special na abilidad ni Jiang Li ay may kinalaman sa mga space. Ang paggamit ng bomba ay hindi nauubra. Kahit gaano kadami ang pampasabog, madali lang itong mawawala. Wala rin kaming otoridad na maglunsad ng missile attack sa kanyang base at wala rin nakakaalam kung kaya din ba niyang umigop ng missile. Kahit naapagtanto ni Pingpong na mahirap ang sitwasyon nila, naniniwala pa rin ito na kahit pambihira ang depensang abilidad ni Jiang Li ay mahina pa rin ito sa opensa. Ang apat na leader ng grupo na kasama namin ay mga mutants at base sa kanilang nagising na abilidad, malabo ang isang taong may abilidad ay taglay ang parehong opensa at depensa. Kaya hindi natin kailangan na magmadali. Mag-iwan tayo ng mga tao na magbabantay sa kuta para siguraduhin na isa man sa mga nasa loob ay walang makakatakas at babalik tayo sa base para mag-isip ng ibang estratehiya. Sa sandaling ito sa loob ng safe house, dumating si Jiang Li sa basement. Dali-dali itong sinalubong ni Joker at nagtanong tungkol sa sitwasyon. Ano yung pagyanig kanina lang? Naramdaman namin na ang langit ay para bang babagsak. Pinakalma ni Jiang Li ang mga ito at sinabing wala kayong dapat na ikabaala. Kahit masira nila ang una at pangalawang level, hindi nila kayang sirain ang underground level. Ang $1 bilyong makutang ito ay malamang 800 milyon dito ay ginastos lamang sa underground na bahagi. Hinalala ni Jiang Li ang eksena sa pagputok ng mga TNT na pampasabog. May inigop nito sa kanyang kabilang space dimension. Bumulong ito at sinabing gusto ko pang makita kung gaano kadami pang pampasabog ang kaya nilang dalhin sa akin ng libre. Nataranta ang mga babae, pinalibutan nila si Jiang Li at magtanong ang mga ito tungkol sa sitwasyon. Huwag na kayong masyadong mag-alala ng sobra. Pangtitiyak ni Jiang Li sabay ngiti nito. Ang mga dinala nilang pampasabog ay nagamit na nila. Ligtas na tayo pansamantala. Matatagalan pa sila bago makabalik at makakuha ng maraming pampasabog. Ang West Mountain Base ay may 50 kilometro ang layo mula dito. Kahit magmadali pa silang makabalik para kumuha ulit ng supply, matatagalan pa rin sila. Dahil kahit papano, aabutin sila ng kalahating araw bago makabalik. At nakaisip na rin ako ng paraan kung paano ko sila haharapin. Pagkatapos, pumunta si Jiang Li sa sala. Habang minomonitor nito ang sitwasyon sa labas, sinabihan niya si Yang Mi na maganda ng mga pagkain para manumbalik ang kanyang lakas. Dahil ang pagkain ang pangunahing supply ng lakas sa kanyang espesyal na abilidad. Sa makasandaling iyon, nagpadala ng mensahe si Chanlei. Kapatid na Jiang Li, pinakot ako ng malakas na ingay mula sa iyong bilya. Akala ko binaon na yung bilya mo sa pagsabog. Maraming sundalo ngayon ang bumalik sa aming nayon at ang iba ay pumunta sa kanluran. Naintindihan kaagad ni Jiang Li na bumalik sila para kumuha ng mas maraming pampasabog. Nag-reply si Jiang Li, ano ang ginagawa ng mga naiwang sundalo? Sumagot si Chanlei nang may pagrereklamo. Ano pa ba ang kaya nilang gawin?
Sa sandaling nakabalik ang mga ito, nagumpisa silang humingi ng mga pagkain at inumin na para bang mga Panginoon. Hindi mapigilan ni Jiang Li na mag-alala para kay Chanlei dahil naintindihan nito na hanggat hindi pa napapabagsak ang kanyang kuta, ang pinaka-apektado ay ang Su Family Town. Panigurado, gagawin itong base ng West Mountain Base at ang lahat ng tao sa Su Family Town ay kailangang serbisyuhan ng mga ito. Pinaalalahanan kagad ni Jiang Li si Chanlei, kailangan mong mag-ingat palagi sa mga sundalong ito. Kung may panganib, pumunta ka sa lugar ko kahit anong oras at poprotektahan ka ng iyong kapatid. Ang espesyal na abilidad ni Chanlei ay sobrang maalaga sa ganitong klase ng panahon at hindi ito haya ni Jiang Li na mawala na lamang to basta-basta. Natuwa ng gusto si Chanlei at sinabing, "Maraming salamat kapatid na Jiang Li. Kung sakaling darating sa ganung punto, siguradong pupunta ako dyan." Pagkatapos patay ng tawag, nag-isip si Jiang Li. Alam niya, hindi magtatagal, magkakaroon ng hindi pagkakasundo ang West Mountain Base at ang Su Family Town. Gayunpaman, hindi naman nakarandam ng awa si Jiang Li, bagkus sumasa pa ito na mas maagang masira ang kanilang ugnayan. Samantala, bumalik si Ping Pong sa base, kasama ang mga tauhan nito para kumuha ng mga pampasabog. Habang si Kapitan Dayong naman at ang kanyang mga tauhan ay nanatili sa Su Family Town. Ipinatawag niya ang leader ng nayon ng Suis Village at si Chanlei at sinabing, "Plano namin na manatili sa nayon pansamantala, kaya kailangan mong maganda ng kwarto para sa amin at maganda ng pagkain para sa 65 tao araw-araw." Hindi naiintindihan ng leader ng nayon kung gaano kaseryoso ang sitwasyon at sumangayon lang ito ng ganun-ganun lang. Habang si Chanlei ay nakarandam ng pag-aalala at malasakit sa kanyang mga panayon. Sa isip nito, ang mga sundalong ito ay kumakain ng sobra-sobra. Ang isa sa kanila ay kayang kumain katumbas ng 5 tao. Kung magpapatuloy ito, matutuyo ang nayon. Iniisip ng leader ng nayon ng Suis Village na ang mga sundalo ay mananatili lamang ng ilang araw at aalis din ang mga ito pagkatapos nilang tapusin si Jiang Li at umaasa ito ng malaking gantimpala pagkatapos. Magtanong ito, kailan niyo ba matatalo ang mamamatay tao na si Jiang Li? Nang marinig ito ni Shi Dayong, tumalim ang mga mata nito at sinabing, "Huwag kang magtanong ng mga hindi dapat tinatanong. Ihanda mo na lang ang aming mga pagkain at tutuluyan." Wala nang nagawa ang leader ng nayon. Napakamot na lang ito sa likod ng kanyang hulo at sumangayon. Pagkatapos umalis ni Shi Dayong, inutusan ng pasigaw ng leader ng nayon si Chanlei at sinabing, "Bilisan mo at magtayo ka na ng mga yelong bahay para sa mga importante nating mga bisita. At tandaan mo, lagyan mo ng kaunting sining para maganda." Nananatiling tahimik lang si Chanlei sa mga utos ng leader ng nayon. Alam na alam nito sa kanyang sarili na sa mga mata ng mga taga-nayon na kahit gaano pa siya kalakas, nakikita lang siya bilang isang walang kwentang batchoy. Sa sumunod na araw, nagdala si Ping Pong ng napakaraming pampasabog. Nagbago lang anyo si Shi Dayong, malaiganting unggoy, kasama nito sa likod ang maraming sundalo. Pagkatapos, pinagtulungan ni Ping Pong at Shi Dayong ang bungkos ng mga pampasabog at binato nila ito papunta sa kuta ni Jiang Li. Pinapanood lang ni Jiang Li ang lumilipad na pampasabog. Sabay activate nito sa kanyang dimensional gate. Biglang lumitaw ang isang malaking dimensional gate sa labas ng kuta at naglabas ito ng enerhiya. Ang mga pampasabog na dapat tatama sa kuta ay kaagad na lumipad pabalik. Halos parehong landas lang ang tinaak ng pampasabog. Si Ping Pong at ang kanyang mga kasama ay nagulat at hindi nakapaganda. Sumigaw ito, "Magsidapa kayo!" Nagsidapa ang lahat sa niebe. Natulala si Ping Pong. Tulad ng inaasahan, ang mga TNT na bomba ay matibay at hindi basta-basta sasabog sa pagbagsak. Pero pagkatapos ng countdown ng detonator, kaboom! Isang malaking pagsabog ang gumagundong. Umugis ito na parang kabuti. Maraming sundalo ang nilamon ng nagngangalit na apoy. Kahit ang mga nasa 100 metro ang layo ay nagsitilapon. Habang pinapanood ni Jiang Li ang eksena na parang pesta ng pagsisiga, ang pagigop at pagpapakawala ng enerhiya ng pampasabog ay eksperimento lamang ni Jiang Li. Kaya lang, ang tagumpay na ito ay nangangahulugan na maaaring ipagpatuloy ang paggamit ng parang nito laban sa kanila. Samantala, si Ping Pong at ang kanyang grupo ay maswerte dahil nakagawa sa tamang oras si Sensuro ang naarang na yelo na halos sumarang sa impact ng pagsabog. Nanlalambot na tumayo si Ping Pong. Nakatitig ito sa pangyayari sa likod niya. Ang buong burol ay naging malalim na ukay. Maraming miyembro ng Special Forces ang nasunog at naging abo. Ito ang mga kapatid ni Ping Pong na nakasurvive sa apocalypse. Pero sa isang iglap lang, maitim na abo na lang sila. Nang dalamhati si Ping Pong, pinagsusuntok nito ang niebe sa sobrang galit at ang atmosfera ng kapaligiran ay napakabigat. Ang kanyang itsura ay mas nakakakilabot kaysa sa sugatang mabangis na hayop. Pero sinusubukan pa rin nito na maging kalmado at iniisip kung ano ang mga nangyari. Madali niya itong naisip kung paano ito ginawa ni Jiang Li. Maaari kayang ginamit niya ang enerhiya ng pampasabog na inigop niya kahapon at pinakawalan nito para ibalik sa amin ang ibinato naming pampasabog. Habang nag-iisip ito,
Bang! Isang bala ang lumipad papunta sa kanya na may halong espesyal na abilidad. Dahil sa mabilis na pagpiit ng kanyang ulo, maiwasan ni Ping Pong ang bala na umaginit sa kanyang tenga. Tumingin ito papuntang kuta at nagkatitigan sila ni Jiang Li. Lumitang balintataw ni Jiang Li. Ang matalin na titig ni Ping Pong ay nagpanginig sa mga kalamnan ni Jiang Li at sinabing, karapat-dapat ka nga na maging leader nila. Nakakapanginayang nga lang na hindi pa kita napatay. Sa mga sandaling yon, naalarma si Ping Pong. Bilang isang sundalo, hindi niya inaasahan ang sniper rifle ni Jiang Li ay epektibo sa mahigit 2 kilometrong layo at napapanatili nito ang ganong kalakas na puwersa. Kaagad na binalaan ni Ping Pong ang lahat na maganda at magingat. Kaya lang si Shi Dayong na isang mutant na hindi mabilis ang galaw ay tinamaan sa noo pero hindi ito bumagsak. Tinanggal lang nito ng simple ang bala sa kanyang noo gamit ang kanyang mga kamay. Magmura ito at nanlisik ang mga mata papunta sa direksyon ni Jiang Li. Magulat si Jiang Li at sinabing, ang ganong depensa ay may kukumpara sa isang tangke. Mas malakas pa kaya siya kaysa kay Yang Kelyu? Sa isip ni Jiang Li, lahat ng leader sa West Mountain Base ay mahirap pabagsakin. Nangaasintayin ulit ito ni Jiang Li na wala ang iba sa kanyang paningin. Kasabay nito, 2 bala ang lumipad papunta sa kanya. Kaagad na binuksan ni Jiang Li ang kanyang dimensional gate at hinigop nito ang mga bala sa kabilang dimensyon. Sabay kutsaan nito at sinabing, sinusubukan niyo pa talagang magpakawala ng sorpresang atake gamit ang sniper? Kaagad na ibinalik ni Jiang Li ang mga bala at ibinalik ito sa landas kung saan ito nagmula. Ang 2 sniper mula sa base na kabilang sa mga magagaling ay walang muwang na ang mga balang pinaputok nila ay ang mga bala din napapatay sa kanila. Habang naghahanap si Jiang Li ng mga tatargetin, napansin nito sa may kalayuan ang parang ulap ng alikabok na parang may isang bagay na pasubot sa kanya ng napakabilis na hindi masundan ng kanyang mata. Bago pa siya makapag-react, kaboom! Isang malakas na tunog ang kumalabog sa ibaba at isang malakas na pagyanig ang naramdaman sa buong kuta. Nagpadala kaagad ng alarm ang system ng safe house. Naapektuhan ang kuta. Ang pinsala sa pader ay nasa 0.03%. Magulat si Jiang Li. Kailan pa siya nakarating dito? Kung titirahin niya ang kuta ng 1,000 suntok kagaya nun, malamang katapusan na ng lugar na to. Tinitigan ng pabalik ni Ping Pong si Jiang Li at sinabing, isa kang duwag. Lumabas ka at labanan mo ako ng 1-on-1. Napabuntong ininga si Jiang Li at sa loob-loob nito, napagtanto niya mukhang natural na lakas ay hindi sapat para saktan ito. Pero hanggat hindi ako lumalabas ng kuta, wala siyang pwedeng anumang gawin sa akin. Ang bigong grupo ng West Mountain Base ay walang pagpipilian kundi bumalik sa Su Family Town. Binati sila ng may ngiti ng leader ng nayon ng Suis Village. Kapitan Ping Pong, malamang napanalunan niyo na ang malaking tagumpay ngayon. Napatay na ba ang demonyong si Yang Li? Nasasabik din ang mga taga-nayon na nakatingin sa di kalayuan. Ang malakas na pagsabog kanina ay malamang sumabog na si Jiang Li at naging abo. Napakagaling talaga ni Kapitan Ping. Mababa na ang moral ng grupo ng West Mountain Base pagkatapos nilang mabigo sa misyon at ang papuri ng mga taga-nayon ay naramdaman nila na isang pangungutya. Tumigil kayong lahat, pasigaw na utos ni Shi Dayong. Doon lang napagtanto ng leader ng nayon na ang mga kilos ng mga sundalo ay hindi itsura ng mga nanalo. Lumapit si Ping Pong at sinabing, umalis na kayo at maganda kayo ng maraming pagkain para sa amin. Madami kaming naubos na lakas ngayong araw. Pagkasabi nga nito, tumungo na ang mga ito sa kanilang pansamantalang biraan. Ang malakas na suntok na pinakawalan ni Ping Pong ay halos sinubos nito ang kalahati ng kanyang lakas. Lumingon pa si Shi Dayong para paalalaanan at bantaan ang leader ng Marion at sinabing, tandaan mo, ang party ko ang dapat na may tinakamarami. Walang lakas ng loob ang mga taga-nayon na sumuway. Katuloy lang ang pagtango ng mga ito na tanda ng pagsangayon. Nang makalayo na ang mga sundalo, hindi napigilan ng mga taga-nayon na magbulungan. Mukhang nabigo sila ngayong araw. Napakadami nila at hindi pa rin nila kinaya ang Sang Jiang Li. Nakakaiya. Kahit na mahina lang ang pag-uusap ng mga taga-nayon, ang kanilang mga salita ay naririnig ng mga mutants dahil sa kanilang pambihirang pandinig. Napakabastos naman ng mga taga-nayon na to, sabi ni Shi Dayong. Turuan kaya natin sila ng leksyon. Hindi na kailangan, sagot ni Ping Pong. May pakinabang pa rin naman sila. Pinag-aanda pa naman tayo ng mga pagkain at tiraan. Kung kailangan natin silang turuan ng leksyon sa inaharap, gagawin natin ito pagkatapos natin asikasuhin si Jiang Li. Pwede natin silang dalhin sa base at magpedal ng bisikleta para sa elektrisidad. Samantala, pagkatapos umatras ng mga sundalo ng West Mountain Base, bumalik sa underground si Jiang Li. Lumapit kaagad si Joker at nag-aalalang nagtanong, kapatid na Jiang Li, okay ka lang ba? Mumiting sumagot si Jiang Li at sinabing, sila ang hindi okay. Maganda ng pagkain si Yang Mi at dinala ito kay Jiang Li. Habang kumakain si Jiang Li, tinanong niya si Lu Karen. Kung sakaling masira ang pader, mahirap ba itong ibalik sa dati? Mag-isip si Lu Karen at sinabing, pinag-aralan ko ang kombinasyon ng bakal na ginamit sa pader ng kuta.
Kailangan lang natin ng mga special na materyales. Kahit na makakuha ako ng mga materyales na kailangan, ang pagsasaayos nito ay kinakailangan gawin sa labas. Pero hindi posible na lumabas ngayon, di ba? Mumiting sumagot si Jiang Li. Kailangan ko lang malaman na pwede itong magawa. Hindi kailangan na madaliin ito. Marami tayong oras. Mag-aalala si Yang Mi at sinabing, gaano katagal kaya matatapos ang labanan na ito? Iniabot ni Jiang Li ang beer kay Yang Mi at sinabing, huwag ka nang mag-alala. Paghandaan mo na lang ang labanan nating dalawa. Nang marinig ito ng mga babae, humingiti ng mga ito ng mga beer. Pinagaan nito ang atmosfera sa paligid. Pagkatapos maitaboy ang West Mountain Base, bumalik ang sigla at saya sa safe house. Habang kumakain ng mga ito, may biglang tumawag sa cellphone ni Yang Shinshin. Bilang isang pinakamagaling na hacker, hindi ito nag-aalala kung may mag-hack sa kanyang cellphone. Pero nang makita niya ito, iniabot niya kaagad ito kay Jiang Li at sinabing, meron kang mensahe. Ang mensahe ay mula kay Liang Yu. Sinasabi nito na ang kanyang mga estudyante ay kailangan ng tulong at tumaasa ito kay Yang Shinshin na iatid ang kanyang mensahe kay Jiang Li. Nang makita ni Jiang Li ang pangalang Liang Yu, naisip nito kaagad ang mutant na mula sa Surisky Academy na may hawak na espada. Sumali din kaya siya sa West Mountain Base. Naalala ko pa ang babaeng ito na may mabangis na kakayaan sa espada. Kahit matagal silang nahihirapan sa gutom, nakaya pa rin niyang lumaban ng pantay kay Mingming. Paano pa kaya kung buo ang lakas nito? Mas nakakakilabot. Maging curious si Jiang Li at tinanong si Lu Karen at Yang Shinshin. Sabihin ninyo sa akin kung ano ang nalalaman nyo tungkol kay Teacher Liang. Magsalita ang mga ito. Kahit na may pagkamatigas ang ulo at ugali ni Teacher Liang, wala namang kaduda-duda na siya ay isang mabuting tao. Kung tutusin, pwede na siyang umalis at mag-survive ng mag-isa. Pero pinili nito na isugal ang kanyang buhay para protektahan kami. Wala naman kaming mga pakinabang sa kanya, kundi mga pabigat lamang. Nag-isip si Jiang Li, kung nataste niya ang mga maraas na pagsubok sa Apocalypse, sapat na yun para patunay sa kanyang pagkatao. Pero ngayon nakasama siya sa West Mountain Base, kailangan ko pa rin maging maingat. Pagkatapos, tinanong niya si Yang Shinshin, sa pagsesend ba ng message mula sa cellphone, meron bang panganib na ang network ng safe house ay pwedeng pasukan ng virus? Kumpiyansa na sumagot si Yang Shinshin at tinayak nito kay Jiang Li, huwag kang mag-alala kapatid. Nasabi ko na sa'yo dati, ang lakas ng depensa ng aking cellphone ay hindi nalalayo sa supercomputer na nasa control room. Imposibleng makakito ng sino man. Naiyang tumango si Jiang Li at nagpadala ito ng mensahe kay Liang Yu. Si Jiang Li ito, ano ang gusto mong pag-usapan? Bilang isang babae at kapitan na mutant, may sariling yelong bahay si Liang Yu. Pagkatanggap ng mensahe kay Jiang Li, kaagad niya itong tinawagan. Jiang Li, tumawag ako dahil gusto kong makipagtulungan. Nasa panganib ang mga estudyante ko na nasa West Mountain Base at kailangan ko ang tulong mo. Sarkastikong sumagot si Jiang Li. Huwag mo akong biruin ng ganyan. Ano namang klaseng panganib ang meron sa isang kuta na kagaya ng West Mountain Base? At saka, di ba ang lahat ng mga estudyante na yan ay anak ng mga matataas na tao? Medyo nainis si Liang Yu at sinabing, hindi ako nagbibiro. Ang kanilang dating estado at posisyon ay wala nang halaga ngayon. Seryoso ako na makipagtulungan sa'yo. Kasama ako sa pangkat na dumating at tumatake sa iyong kuta nung nakaraan. At ngayon, bilang bagong kapitan, pwede kitang tulungan. Pero kailangan mo munang sumangayon na tulungan ang mga estudyante ko na makatakas mula sa West Mountain Base. Nagtataka si Jiang Li. Iniisip nito, hindi ba malaking kuta ang West Mountain Base? Papaanong may banta ng panganib sa lugar na yon? At sa lakas ni Liang Yu, bakit hindi niya kayang protektahan ang kanyang mga estudyante? Alam na alam ni Jiang Li kung paano siguraduhin ang kanyang sariling kaligtasan. Pero ang pagsugod laban sa West Mountain Base ay wala sa kanyang plano. Kaya hindi siya kagad sumangayon sa kondisyon ni Liang Yu. Sa halip ay tinanong niya ito sa lahat ng impormasyon na alam niya tungkol sa West Mountain Base. Kahit ano pa man, matuloy man o hindi ang kasunduan, ang pagkuha ng impormasyon ng walang kapalit ay panalong-kanalo. Para ipakita ang sinseridad ni Liang Yu, ibinigay niya lahat ang impormasyon na kanyang nalalaman kay Jiang Li. Kaagad tinanda ni Jiang Li ang mga importanteng detalye. Totoo pala na ang West Mountain Base ay nagsasagawa ng eksperimento tungkol sa mga artificial na mutant kahit na napakababa ng tsansa na magtagumpay ito. Kinilabutan si Joker at sinabing, ang West Mountain Base ay paraang namumuhay sa impyerno. Kung ang mga taong galing sa pang-apat na level ay magiging protina, sino ang lilikha ng kuryente para sa kanila? Ngumisiran si Jiang Li at sinabing, marami pa namang taong natitirang buhay. Kahit na 5% lang ng populasyon ang nakasurvive, napakalaking bilang pa rin ito. Tingnan niyo ang Su Family Town sa kabilang ilog. Libo-libo pa rin tao ang nakakasurvive doon. Pero sa palagay ko, huuliin din sila para pag-eksperimentuhan. Mararanasan nila ang pagpadyak para makagawa ng kuryente at artificial na pagbabago. Si Luca rin may inosente ay nag-aalala sa kanyang mga kaklase at sinabing, nang malaman ko na pumunta sila sa West Mountain Base,
ay naging masaya ako para sa kanila. Pero ngayon dahil sa dami ng aking narinig, mas natatakot ako para sa kanila. Kung nalaman ko lang ito kagad, mas maganda nang nanatili sila sa Sorisky Academy. Naunawaan na ngayon ni Jiang Li kung bakit kailangan ng tulong ni Liang Yu. Kaya lang, sinabi ni Jiang Li, ang West Mountain Base ay maigpit ang mga bantay. Kung ang abilidad ko lang ay imposibleng mailigtas sa mga estudyante. Ang espesyal na abilidad ko ay para ipagtanggol lang ang aking sarili. Kung sa tingin mo na lalabas ako at magliligtas ng mga tao, nagkamali ka ng kalkulasyon sa aking espesyal na abilidad. Kahit na medyo nabigo si Liang Yu, inaasahan na niya ang sagot ni Jiang Li dahil naintindihan nito ang prinsipyo ng pantay na palitan sa pagkikipagkasundo. Sumagot si Liang Yu, kung kaya ko mang magalok ng isang bagay na may sapat na halaga, kaya mo bang sumugal sa panganib para sa amin? Mumisilang si Jiang Li at sinabing, kung sakali man nakikilos ako ay depende sa halaga ng iaalok mo. Kontakin mo na lang ulit ako kapag meron ka lang bagay na mahalaga. Pagkatapos, pinatay na niya ang tawag. Lumingon ito kay Yang Xinxin at sinabing, nabanggit mo dati sa akin na kung magtatanim tayo ng Trojan Horse Virus sa West Mountain Base Network ay maaari nating sakupin ang kanilang buong sistem. Tama?